Nandito ko ngayon sa El Jardín de Zaida in San Juan, Batangas. At naglilibot kami ng landscape expert kong si Notnot Cundino. Tama? Yes, ma'am. Oo, diba? Kasi naghahanap kami ng mga halaman dito na mamahalin. Dito sa El Jardín, marami talagang mga halaman. Pero meron talaga dito mga iilan na kakaiba. At kakaiba din ang presyo. Mga kada, I really love plants. Bukod kasi sa nakakapresko ang halaman ng isang lugar, very therapeutic ito for me. Ang sarap kasing tignan na malalago nitong mga dahon, iba't ibang shades ng green, at syempre ang makukulay nitong mga bulaklak. O, diba? Ultimate plantita palang Mama Pino. Pero alam nyo bang maraming mamahaling plants sa Pilipinas? Yan, bakit sila mahal, Notnot? Dahil rare na po mga yan, ma'am. Mga sinaunang ano po talaga. Sinaunang panahon pa? Yeah. Ganon? Or in-import? Lalo po nung COVID, nagka-COVID, ma'am, yung po yung powder pa yung maabot ng mga 60K. 60K? Opo, maliliit lang po yun. Pero ganun po siya kamahal. Ini-import pa ba siya, Notnot? Hindi naman, ma'am. More on dito lang din, local lang din ho yun kasi madali naman po silang buhayin. Madali lang buhay. Opo, tulad natin, marami tayong mga mother plants lang nakapagparami tayo. Kahit from ibang bansa pa yung ating mga puno, pero napapadami ho natin. Yun ang tama. Opo. Ang Saraka Asoka, mas kilala sa tawag na Ashoka tree, ay isang native plant sa India. Malaking parte ng makulay na culture at tradisyon ng mga Indians ang Saraka Asoka. Sa katunayan, kinikilalang state flower ng Odisha, isang probinsya sa India ang bulaklak nito. Pero mga kada, may amazing facts ako para sa inyo. Alam nyo ba na tinatawag din itong royal plant? Sa India kasi, madalas na makita ang halamang ito sa mga royal palaces. Sino ba naman kasing hindi mai-inlove sa napakagandang bulaklak nito? Sakto, dahil ang flower season ng Saraka Asoka ay from February to April. Madalas nating makita sa mga resorts o sa mga garden ang African talisay. Pero alam nyo bang 70,000 pesos ang seedling nito? Native to Madagascar ang African talisay. Sa katunayan, ginagamit nila ang bark nito bilang treatment sa dysentery o gastrointestinal disease. Sa ngayon, isang African talisay sa top choice ng mga gardeners. Bukod kasi sa aesthetically pleasing ito, very easy to take care din at madaling i-propagate. Kaya mga plantitas and plantitas dyan, may amazing tips ako sa inyo. Pwede nyong i-propagate ang mga plants nyo at ibenta para may extra income kayo. At syempre, may proudly Filipino plant din tayo, ang Bantolinaw. Madalas nating makita ang Bantolinaw as bonsai. Pero alam nyo bang marami rin pala itong properties na good for the health? According to studies, meron itong antioxidant, analgesic, anti-inflammatory, anti-diabetic, antimicrobial, anti-cancer, at fibrinolytic properties. Wow, you know! Pero mga kada, wag po basta-bastang gamitin ang Bantolinaw ha. Kailangan po ng guidance from our medical doctors. This one is my favorite, ang Palo Santo. Paano ba naman? Sobrang ganda at sobrang bango ng bulaklak nito. Native sa South America ang punong ito at madalas na ginagamit sa iba't ibang traditions. Dahil mabango ang bark nito, madalas itong gamitin as aroma stick. At dahil mabango ang amoy nito, maganda itong pangontra sa mga insects. But wait, there's more! Good remedy din ito for pain, stress, at inflammation. At dahil sa dami nitong benefits, may kamahalan ang seedling ng Palo Santo. Nagkakahalaga ng 45,000 pesos ang isang seedling. Pero ganito po siya. Oh, Tapos buto po yung nasa gitna niya. Ayun. So yung buto niya, ayun. Yan po ang tinatanim. O pwedeng itanim. Yes, ma'am.
Mga kada, always remember na hindi naman kailangan mahal ang mga plants natin. As long as masaya tayo sa pag-aalaga sa kanila at nakakapagbigay ito ng saya sa atin, approve na. Go mga plantitos and plantitas! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!